Tingnan mo anong sabi ng mga taga-gobyerno o mga taga-senador. Gobyerno sa krisis sa langis. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Men Los Baños. Mayan, sa mga senador na nakausap mo, ano raw ang dapat sana'y ginawa agad ng gobyerno? Hindi lang daw mabagal, kundi sobrang bagal daw ng pagresponde ng gobyerno dito sa krisis na dulot nga nitong gera sa Middle East na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ayon yan kay Senator G.V. Ejercito. Anya, pati itong pagbuo ng crisis committee ng gobyerno, medyo late na rin daw dahil dapat daw nung nagsisimula pa lang yung problema sa gera sa Middle East, dapat daw bumuo na agad ng crisis committee. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator G.V. Ejercito. We still welcome it, although it's a little bit late. Mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-break daw ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break daw ang Congress. Emergency situation. Yan yung sinasabi natin. Nasa state of emergency tayo, wala silang oras para tugunan yung emergency na yan, pero may oras sila para sa impeachment ni VP Sara. Ang daming problema ng Pilipinas, walang plano ang gobyerno, pero planado nila kung papaano ididiin si Inday Sara. Alam nila kung anong gagawin para ipahiya si Inday Sara. May plano sila para matanggal si Inday Sara sa 2028 presidential elections. Pero pag tinanong, anong plano ninyo dito sa krisis na kinakaharap natin ngayon? Ano ang meron kayong plano? Matagal naman na nating alam na magkakaroon ng gera dyan. Ano yung in place na plano? Wala. Lahat ng plano nila, lahat ng pera ng taong bayan, nakafocus yan kay Inday Sara kung paano pababagsakin si Inday Sara. Kaya pag tinanong mo yung mga ahensya ng gobyerno, anong plano mo? Walang direktiba ang presidente sa amin. Si Inday Sara na nagsabi niya noon, di ba? Sabi ni Inday Sara, nung hinar siya na Department of Education, isang beses lang daw sila miniting. Tapos hindi na sila miniting. Wala din daw utos kung ano yung goal, ano yung target. Wala. Gumawa lang daw si Inday Sara ng sarili niyang trabaho. Kung ano yung iniisip ni Inday Sara na makakatulong sa ahensya na pinagtatrabaho niya yung DepEd, yun na lang yung ginawa niya on her own. Walang guidance ng presidente. Kaya nga tatanungin mo yung Department of Energy, DTI, tanungin mo sila kung anong plano. Wala silang plano. Why? Hindi sila mini-meeting ni BBM Walang direksyon, walang direktibang binibigay si BBM sa kanya. Kita mo si BBM pag nag-utos, kailangan ganito kailangan ganyan. Ganun lang. Bakit? Paano natin gagawin yan? Nagbe-brainstorming ba sila? Hindi. Wala mong mga brains yan. So, ito yung sinasabi ngayon ni Ejercito. Kaya sabi ko sa inyo, exposed na exposed. Alam natin yung galawan nitong administrasyon na to. Wala talagang kwentang administrasyon to. Bobo yung mga namamahala rito. Kaya nga kinuha si Larry Gadon at saka yan si Claire Castro dahil mga bobo sila pare-pareho President may call on the Congress at any time. Jiggy, maging si Senator Win Gatchalian nag-aalala at para sa kanya cause for concern na bakit after 25 days na tuloy-tuloy yung gera sa gitnang silangan hanggang ngayon walang comprehensive na contingency plan yung buong pamahalaan. Kumbaga, yung plano ay kanya-kanyang departamento. Ang sinasabi di ba? Ang plano kanya-kanyang departamento because wala nga si Boy BBM bilang ulo, hindi niya kinakausap yung mga ahensya ng gobyerno, wala siyang pakialam. Si BBM, walang pakialam. Ang pakialam lang ni BBM, makapag-party silang mag-asawa. Ang pakialam lang ni BBM, yung sarili nila. Pagdating sa magsisilbi ba yan sa taong bayan, wala. Yan yung sinasabi sa inyo ni Inday Sara na wala siyang pakialam sa Pilipinas. Hindi siya nagtatrabaho. Nakikita na ngayon ng mga senador na walang kwentang presidente si Bongbong Marcos. 25 days nang nagkaroon ng gera. 25 days na, putang ina, hanggang ngayon wala pa silang plano. Tapos ang mayroong impeachment si Inday Sara, si Bongbong hindi mai-impeach? Hindi ba mas malaki yung responsibilidad ng hudas na yan at mas malaki yung nagiging epekto ng pagiging incompetent ng ulul na yan? Si Inday ang ini-impeach natin, si Bongbong sablay ng sablay tapos putyang ina, presidente pa rin ng Pilipinas. Ano yan? Inantong mga tao na ito, mga ulul kayo. Pare-pareho. Senator Gatchalian, dapat nung sumiklab pa lang yung gera sa Middle East, nagkaroon na agad ng pagpaplano mula sa ating gobyerno. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Concerning kasi kahapon very clear na walang national contingency plan after 25 days. Kung titignan Yan ang malaking issue. May pagnanakaw sa pera ng taong bayan, ninanakaw yung mga proyekto. Nung nangailangan yung mga tao ng plano dahil sa kinakaharap na gera sa ibang bansa, lumabas. Putang ina, butas ang bulsa. Lumabas, walang pondo. Lumabas, walang plano. Tapos si Inday Sara ang tinatrabaho?
Only in the Philippines na yung bobo nandiyan pa sa posisyon tapos yung pag-asa ng bayan, yun yung pilit na ibinababa. Sabi ko nga sa inyo, pag napunta talaga itong impeachment ni BP Sara dyan sa Senado, tapos nakikita mo yung frustrations ng mga senador kay Bongbong Marcos, tangina dismiss talaga tong kaso na to. Alam ng mga congressman yan. Oh, tinan mo, pagdating sa issue ng bayan, naka-recess, naka-break ang Congress. Pero hindi sila magbi-break pagdating sa impeachment ni BP Sara. Walang plano, walang contingency plan, walang proactive na plan. Pero pagdating kay Inday Sara, 2023 pa lang, mayroon na silang plan. Stick to the plan. Di ba? Sabi nga ni Kimbo, stick to the plan. Natin lahat ng mga oil shocks na nangyari, no? Yung sa Saudi Arabia attack, yung sa Ukraine, major ito yung pinakamalala. So ito dapat na anticipate kaagad. Kailangan guided rin ang publiko at ang lehislatura kung ano ang gagawin sa bawat ibang senaryo. At mayan sa press ko ng presidente kanina ay puro ang sinasabi niya ay may plano o kaya may gagawin, ayaw pag-usapan yung takeover dito sa mga pribadong kumpanya na langis. Kasi kung kututusin kaya talaga ng pansamantala eh. Pero sinasabi Ako na po frustrate na din kahit yung mga taga TV5. Alam mo kasi ito, ang bayaran naman dito sa TV5, yung amo nila Oh, si Pangilinan, yan yung mga bayaran dyan. Ito mga ano na to, mga reporter na to. Gustuhin man nila. Kaya lang, hawak sila sa liig ng amo nila. Yung nagbabayad ng mga sweldo nila. So, hindi sila makabatikos. Anong sabi nito ni Jiggy Manikad ba to? Ano sabi niya? Sabi niya, actually, pwede naman Pwede naman talaga. Nag-strategize na din, pati yung mga mainstream media. Pwede naman na i-take over niya itong mga kumpanya na ito Kasi national emergency na tayo. Pero kita mo, hindi niya ginawa. Kahit si Ivan Mayrina na uurat na din anong sinasabi ng mga senador Jiggy Manikad pala to. dito sa pagdedeklara ni PBBM ng State of National Emergency kung wala ngang plano silang nakikita? Alam mo, Jiggy, nagkakaisa yung mga senador sa pagsabi na, sa wakas, inamin din ng gobyerno na nasa krisis na tayo. Gaya na lang lamang ni Senator Risa Ontiveros, sinasabi niya na yung pagdeklara nga ng State of National Energy Emergency ay pag-amin lamang ng gobyerno na hindi na tayo business as usual. Gayunpaman, wala daw maitutulong yung executive order na yan o yung deklarasyon na yan kung wala rin namang agarang tulong o ayuda na mararamdaman ng mamamayan. Kaya ang ipinupush ngayon ni Senator Risa Hontiveros ay pakinggan daw sana ng Malacanang yung kanyang suhestyon na magpasa ng supplemental budget na nagkakahalaga ng 50 Ay tayo dyan, siya pera na naman yan, yung Risa, ikaw Gagawa ka ng pera. Ganun. May krisis na nga tayo Gusto mo pa magpasa ng ng additional na budget Nasa gobyerno na yan, wala na yan sa'yo. Hindi mo naman trabaho yan Hindi mo trabaho yan. Dapat yung DBM ang maglabas ng pera para sa sa mga programa. Anong kinalaman mo dyan? Baka mamaya, sa muna naman din, baka pambili mo makeup yan 2 billion pesos. Para sa yan, Jiggy, yan ay para pa rin sa pag-ayuda, selective ayuda para sa mga Tangina, ayuda din. Nakpatoko ka, Horizonte. Pero sakala ko naman meron kang bright idea. Yung pala sa ayuda mo rin dadalhin. Puta, nag-aayuda na yung gobyerno. Gusto mo rin mag-ayuda? Sana nag-DSWD ka. Gusto mo pala mag-ayudang visit ka. Walang hiya ka talaga, Risa, pinaka-vulnerable sectors, pinaka-tinamaan nitong krisis na kinakaharap natin ngayon, Jiggy. Tama yun, kasi para sa isang banda, kung hindi pa nare-resolve yung flood control na para nakita ng taong bayan na nanakaw, di mas magandang i-divert na lang talaga yung pondo ng gobyerno sa pinaka-vulnerable na binabanggit mo, Mayan. Ay nakaw yan. Anong pinaka-vulnerable? Pag dinala mo yan doon, how are you gonna be so sure? Napupunta talaga yan sa sinasabing marginalized sector o pinaka-vulnerable sector. Baka mamaya mapunta sa bundok yung pera niyan. May pambili ng baril yan. Tumigil nga kayo. Ngayon, ano mong kahi ng mga senador tungkol naman dito sa supply na langis? Kasi sinasabi ng DOE, 45 days. So talagang, alam mo yung tao, medyo, medyo kinakabahan, kumbaga. Ay, huwag ka mag-alala, Jiggy. Hindi lang ang tao ang kinakabahan. Kinakabahan din yung ilang mga senador. Kasi ang sinasabi nga nila, Senator Gatchalian, teka muna, sinasabi nyo, may reserve tayo na good for 45, good for 60 days, pero
Anong mangyayari pag natapos yung 60 days tapos wala na tayong dumating na supply? So ayan ang gustong patutukan ng mga senador sa Crisis Committee. Kailangan yan yung unahin to make sure na may supply tayo ng langis, especially after maubos itong buffer stock na to. Bagamat sinabi naman ng Pangulo na meron naman ng parating na supply. So yun yung gustong unahin talaga ng mga senador dahil nga kung walang supply, Charot! Parating na supply style. ay paano na tayo? Maraming magsasarang mga kumpanya, maraming mawawalan ng trabaho. Habang si Presidential Sister Senator Amy Marcos sinasabi o kini-question naman na bakit puro parang ayuda na lang daw ba yung kayang ibigay ng gobyerno. Kailangan daw matalinong pagpaplano sa nangyayari ngayon sa taong bayan. Habang sila Senator Loren Legarda naman, Alam mo, gusto ko tong reporter na to ng TV5, tong babae. Maganda siya mag-report. Magaling, no? Very good ka, very good. gusto talagang ipatapyas yung 12% VAT para nga sa mga pangunahing bilihin, kagaya na lamang ng mga pagkain at gayon din sa mga over-the-counter na gamot. Samantala, Jiggy, ipasok ko na rin to, bukas magpapatuloy ang pagdinig ng Senado sa pamumuno nga ng ad hoc committee na Protect para pa rin yan i-discuss yung solido nga na magiging paraan o pag-uusap dyan sa nangyayaring krisis kung saan imbitado yung mga transport sector, mga oil companies at pagkatapos niyan, gagawa ng rekomendasyon ang komite na ibibigay o ipapasa sa Malacanang para mapag-aralan din ng Pangulo. Yan muna ang latest mula sa Senado. Mahusay itong reporter na to. Napakaganda ng report na yan. Pero ang isang pinakamaganda dito sa report na ito, even the senators na dating mga kaalyado na ito ni Bongbong Marcos, hindi na rin kontento sa sa pinaggagawa niya. Napapansin na rin nila na napakasinungaling talaga ni Bongbong, napakasinungaling ni Claire Castro, napakasinungaling ng DOI, lahat sila mga sinungaling. Pag tiningnan mo talaga yung mga yung mga dala-dala nila, walang laman. Pag tiningnan mo talaga yung mga notebook nila, walang nakasulat. Wala silang plano, wala silang alam, wala silang kapasidad, mga unggoy, mga tanga. Pero pagdating kay Inday Sara, puta si Claire Castro, pagdating kay Inday Sara, ang daming sagot. Ang daming sagot pagdating kay Inday Sara, pero pagdating dito sa issue ng paghihirap ng mga Pilipino, nga. Alam nyo, mga hayop kayo.